Ano ba ang tunay na nangyari sa aking Marikit? Si Amaya ang dahilan ng kasawiang palad ni Marikit. Hindi lahat ng iyong narinig ay may katotohanan. May napansin ba kayo isang babaeng pangalabay ang kanyang kasuotan at Amaya ang kanyang pangalan? Salamat sa iyong panggagamot, ngunit hindi magbabago ang paningin namin sa iyo, Amaya. Isa ka pa ring taksi. Tila natagpuan na natin ang kinaroroonan nila, Amaya. Hinggil ito kay Bagani at Amaya. Totoo bang sila ay nag-ibigan? At totoo bang si Amaya ang sanhi ng kaganapan sa aking Marikit? Nais ko lamang malaman ang kinaroroonan ni Amaya. Magpatawad mo sana ako, mahal ko. Magkasama sila ni Lumad. Di ko alam kung saan sila patutungo. Batid kong magbabalik si Amaya sa kanilang kuta. Paroroon tayo doon. Iintayin natin siya. Saka natin dadakipin. Minahal ni Bagani ng labis-labis si Amaya. Kahit labag ito sa nais ng aking bana. Ngunit hindi sila nagkatuluyan pagkat tinalikda ni Amaya ang aking anak. Kaya ba't nakipag-isang dibdib si Bagani sa aking Marikit? Yun ang nais ng aking bana. Kahit labag ito sa loob ng aking anak. Nais kong pagbigyan si Binayaan. Siyang tersayang ay isang gawa-gawang ngalan lamang upang ilihis ang totoo. Sa pagkatabo ang akala ni Dalaang ay siya si Amaya. Narito rin si Dalaang. At mahal na mahal siya ng aking anak. Batid ni Marikit na hawak ni Amaya ang puso ni Bagani. Kaya't kung anong napag-alaman mo, may katotohanan yun pagkat isa si Amaya sa mga dahilan kung bakit sila nagkahiwalay at isa rin siya sa mga dahilan ng ikinasira ng kanyang bait. Masakit yun sa akin. Subalit pinagbibigyan ko siya. Lalo na't batid kong hindi magtatagal at mapapaghiwalay ko rin sila. Sa sandaling masiraan ko sa aking anak, si Amaya at si Dalang. Amaya, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Kailangan mo ng lakas sa ating paglalakbay. Sapagkat hindi ako dinadalaw ng antok. Huwag mo na ako alalahanin pa. Ginoo, kung hihintayin natin ang pagdating ni Amaya, saan tayo hihimpil upang matambangan natin sila nang hindi tayo napapansin? Pagdating natin sa kanilang kuta, saka natin pag-usapan niya, Suil. Ginoo, kung maaari, palayain niyo na lamang ako. Mahabag kayo sa akin. Wala akong kinalaman sa alitan niyo ni Amaya. Kahit huwag niyo na ako idamay. Patawad ko rin. Tapusin siya. Amaya, Pak, may masama akong pangitain. Humihingi ng tulong sa akin si Kuling. Maaring may masamang nangyari sa kanya. Ayon sa akin na pag-aralan sa pagiging babaylan, ang dungan ay may kakaibang kapangyarihan na makita mo ang mga bagay na mangyayari pa lamang. Kung ganon, maaring nasa panganib nga si Kuling. Iloy, batid mo si Amaya naging marangal at umiwas kina Bagani at Marikit. At batid mo rin na hindi si Amaya ang dahilan kaya nasira ang bait ni Marikit. Ngunit, bakit taliwas ang inyong sinalaysay? Kayang teresayang? Kinamumuhian ko ang aking sarili sa pagtitiwalang pinagkaloob ko sa kanya. Amaya, anong ginagawa mo? Ipinagpapasalamat ko ng malabis na ikaw ay nagmamahal sa aking Binayaan. Kahit isa lamang akong mabaw, tinanggap mo ko bilang tunay na kapatid. Kaya aking ginagaya ang pakikipagsandugo ng mga datu upang ibigay sa iyo ang aking pangako na ako ay mananatiling kapatid mo na hindi gagawa ng anumang bagay na ikakasakit mo o ng mga mahal mo. Gayon din ako, Amaya.
itong pagsisisihan. Sapagkat naging kapalit nito ang buhay ng iyong baba. Dahil ba sa inyong galit, kaya nyo nagawang magsinungaling? Hindi na natin makikita ang iyong baba. Hindi na natin siya makakasamang muli. Yang Tersayang, ano't nagbalik ka sa aking balay? May mahalaga akong napagtanto ngayong gabi. At naisip kong tamang ipabatid sa inyo ang mga bagay na aking napaghinuha. Iwan niyo muna kami. Mapaging laon, ako'y tunay na napapagabag sa pangyayari sa aming puod. Bakit tila nagiging tampulan ng puot at kasinungalingan ng aking tinubuang lupa na magyang mabubuting tao tulad ng aking Iloy at si Ububagani. Maginang iba pa ay tuluyan na nasakluban, napagkasuklam ang puso. Hindi ito ang kinalakihan kong asal. At batid nila na hindi ito ang matuwid na daan upang mamuhay. Mabigat ang iyong mga tinuran. At hindi ko alam kung ikatutuwa ko ba o ikasasawi ang iyong mga pinagnilayan. Subalit ano pa man yun, magpatuloy ka. Gumawa ako ng hakbangin upang suriin ang mga bagay na inyong ibilanggit. Hinggil sa kinasapitan ni Amaya, Bagani at Marikit. At ako'y nauwi sa isang masakit na katotohanan. Tama nga inyong binunyag. May kinalaman nga si Amaya sa kinasapitan ng aking Marikit. Huwag kang manangis, anak. Magkusay magpasalamat ka sa iyong mga natuklasan. Dahil nabatid mo ang tunay na kulay ni Amaya, na siya ay hindi nararapat na pagkatiwalaan. Paano sila maliliwanagan? Anong magagawa ng isang paslit tulad ko upang hadlangan ang pangyayari na ito? Banal na laon, naway naririnig niyo ang aking munting tinig sapagkat nais ko lang na maging matiwasay ang lahat. Pamanhin ko naging matigas ang aking paniniwala sa kanya. At pinanigan ko pa siya sa inyo. Marahil ay itinatuwa ng aking isip na hindi makakagawa si Amaya ng ganitong klaseng kasamaan. Ngunit tama ang inyong binanyag. Niloko ako ni Amaya. Binigo niya ako. Huwag kang malumbay. Huwag kang malumbay, aking anak. Sapagkat kahit na ano ang mangyari, ikaw ay may kakampi. Naririto ako. Hindi ko kayo iiwanan ng iyong kapatid. Punong Awi, ano na ba nangyari kay Kuling? Hindi na siya nagbalik mula sa kakahuyan. Hayaan mo at susundan ko. Yoyo Awi! Tumakas na tayo dito. Nandito na si Ginoong Bagani at hinahanap nila sa Amaya.
Marahil ay hindi ka sanay na ako'y nagpapamalas ng magiliw na damdamin sa'yo. Ngunit ako ay lubos na nagagalak sapagkat napatunayan mo na ako ay totoo sa'yo. At ngayong batid mo na ang buong kaganapan, ako ay umaasa na hindi mo na muling pakikitunguhan ng maayos si Amaya sakaling siya ay makipagtalastasan sa'yo. At inaasahan ko na sa sandaling mangyari iyon, siya ay agad mong isusuplong upang siya ay madakip na. Dada, dito na ba tayo mamamalagi sa pod nila Dato Bagani? Nakakapagod na kasi ang palipat-lipat ng puwak na matitirhan. Huwag ka mag-alala, Pingas. Malamang dito na tayo maninirahan. Humayo na ang pangkat nila Ginoong Bagani upang hulihin ang babayeng yon. Sana'y madakip na siya at maparusahan. Kakaibang kaganapan ang magaganap ngayon kung iyong iisipin. Sino pa naman ang mag-aakala na si Ginoong Bagani ang tutugis upang maparusahan ang babaeng dinig ko na tinatangi niya? Paumanhin. Narinig ko ang inyong pinag-uusapan. Tinutukoy ninyo ang aming kaibigan na si Dato Bagani? Ngunit, sino yung babaeng kanyang iniibig na kanyang parurusahan? Walang iba. Ang pumatay sa aming raha, si Amaya. Nasaktan man ako sa aking nabatid. Ngunit hindi ibig sabihin yun ay maghahangad na akong magiganti sa aking kapatid. Bagamat wala na akong pananalig kay Amaya, siya pa rin ay aking kapatid. Ngunit malaki ang ginawa niyang kasalanan kay Marikit. At nararapat lamang na paghigantihan mo siya. Lalo na't may pinanghahawakan ka laban sa kanya. At ano ang aking pinanghahawakan sa kanya? Si Dalang. Maaari mong maggamit si Dalang laban kay Amaya. Hindi natin nadadamay ang aking Iloy. Wala akong balak na saktan siya. Ngunit, siya ang kahinaan ni Amaya. Tiyakin na maigi ang pagkakatali sa mga bihag. Ginoo, anong susunod nating hakbang? Tatago tayo upang sa pagbalik ni Ama ay maaari natin siyang paligiran. Masusunod, Ginoo. Hindi tayo maaaring makita ni Amaya. Nais kong isipin niya na walang naganap na masama dito sa kanyang tinitirhan. Tayo na. Hangad naming mahuli siya at maparusahan, isang taksilyang Amayang yan. Narinig ko na ang hinggil sa kanya. Ngunit sino ang Amayang ito? At ano ang kanyang tunay na pagkatao? Si Amaya ay dating punong alabay, pinagkakatiwalaan, at minahal ng marami. Siya ay nahanay sa inyong mga babaylan? Kung gayon ay matagal na siyang naninirahan dito. Hindi siya taga rito. Siya ay isang dayo lamang. Isang dayo? Paumanhin sa aking paghuhusisa. Ngunit, saan siya nanggaling? Saang banwa? Papaano siya nakarating sa pood na ito? Sino ang kanyang mga magulang? Bago ko sagutin ang inyong mga katanungan, sino ba kayo? At bakit ganun na lang ang inyong pagkasabik? Upang mabatid ninyo kung saan nanggaling ang aming taksil na punong alabay. Ako ay may anak na Amaya rin ang ngalan. Siya, tulad ng inyong pinag-uusapan, ay malaki ang pagkakatulad. Kaya nais ko siyang makilala. Sino ba ang Amayang ito na pumaslang sa inyong raha? At papaano siya nakarating sa puod na ito? Ang pagkakaalam ko, si Amaya ay dating isang binukod. Anak ni Dato Bugna. Kuling! Kuling! Ligtas ka, mahal ko. Salamat at hindi ka pinabayaan ng mahal na laon.
Ngunit hindi ang ating mga kasamahan. Ano? Nasaan si Yoyo Awi? Dinakip ni Nasungil si na Yoyo Awi. Binihag pagkatapos inilagay sa kubo. At ikaw, Amaya, inihintay nila upang dakipin din. Batid ko ang nais nilang mangyari. Nais nila ako makita. Amaya, nais kong ipabatid sa'yo na ang pangkat ni Sungil ay pinamumunuan ni Ginoong Bagani. At si Ginoong Bagani ang siyang namumuno sa lahat ng mandirigmang naghahanap sa'yo. Anak ni Datubog na? Paano ka nakatitiyak sa iyong mga sinambit? Ano ang iyong katibayan na siya ay nanggaling sa pood na aking sinilangan at anak siya ng aming dato? Dalang! Sino ka? Hindi na mahalaga yon. Kailangan mo na lumisan ngayon. Sa anong dahilan? Pagkat si ang Tarsayang. May nangyaring masama kay ang Tarsayang. Ano't natigilan ka? Ipinagtataka mo pa ba kung ika'y tinutugis mo ni Bagani? Sa palagay ko, wala kang lakas na loob upang pamunuan ang pagliligtas kina Yoyo Awi. Kaya dito ka na lang muna. Kami ni Nagul ang bahala. Hindi. Gagawa ako ng paraan para maligtas ko si Yoyo Awi. Naroon siya at sugatan. Kailangan mo ng daluhan ng iyong anak, Dalang. Humayo ka na ngayon at magmadali. Baka hindi mo siya abutan at baka lumala ang kanyang kalagayan. Paumanhin, ngunit ano ang inyong ngalan? Ako si Adlaw. Ako ay babalik dito upang muling makipagtalastasan sa inyo. Pingas tayo na. Batid ko na ako ang kanilang pakay. Kaya't gagawa ako ng paraan upang mailigtas ko sila. Amaya, papatayin ka lamang nila sakaling madakip ka. Ang kailangan natin gawin ay tumakas lamang. Hindi. Hindi ako makakapayag na wala tayong gawing paraan upang mailigtas sila. Kaya't makinig kayo sa aking sasabihin. Sapagkat may binaplano ako. Mga bata, nakita niyo ba ang aking anak? Sino ang iyong anak? Siyang Tarsayang, isang babaeng sugatan na nangangailangan ng tulong. Wala kami nalalamang ganun. Daghan salamat. Dada, akala ko ba'y nandito si Umbo? Ay, wala naman pala siya. Umuwi ka na at pagnilayan mo ang lahat ng aking sinambit sa'yo. Namitan, yung Tarsayang mabutit nakita kita. May ibabalita ako sa'yo. Ano yun, Silay? Nakita ko si Dalang na nakikipag-usap sa mga taong bayan at nagtatanong siya ukol sa pagkatao ni Amaya. At anong kanyang nalaman? Ilahad mo sa akin ang kanilang napag-usapan. Natuklasan na ng Dalang na si Amaya ay mula sa inyong dating banwa. At siya rin ay anak ni Dato Bugna. Sungil, anong gagawin natin? Hihintayin nating makalapit si Amaya sa kubo. At doon tayo sasalakay. Yoyo Awi! Narito na ako! Hindi kaya may nakakita sa kanya, tinulungan siyang tumakas? Masama ang aking kutob. Balikan natin ang ating pangkat. Bayang! Alunsina! Bakit hindi kayo sumasagot? Tila natuklasan na ni Dalang ang totoo. Ano bang nangyari? Ituloy mo pa, Silay. Nang magtanong muli si Dalang upang tiyakin kung anak nga ni Bugna si Amaya,
agad ako sumabad sa usapan. At sinabi ko na may masamang nangyari sa iyo. Kaya agad siyang umalis at dinaluhan ka. Maraming salamat, Silay. Magtungo ka kay Dalang at gawin mo ang lahat upang mawala ang kanyang mga pag-aalinlangan. Lilisan ako ngayon din. Sayang, sinabi ko na ikaw ay sugatan. Patawarin mo ko, ngunit yun lamang naisip kong paraan upang siya'y mali sa kanyang pag-uusisa. Binayaan, itigil mo yan! Kailangan kong gawin ito upang hindi maghinala ang aking Iloy. Magsitigil kayong lahat! Babahan niyo ang mga kampilan niyo! Kung ayaw niyong patayin ko to si Paratawag. Baba! Huwag niyo siyang susundin! Bagani? Habulin ang mga tumatakas. Hindi ka makakatanga sa mahal. Handa akong ibuwis ang buhay ni Paratawag. Matiyak lamang yan. May kakatuwa sa ikinikilos ng aking Iloy, Tiyan Lamitan. At ang ipinagtataka ko ay kung bakit hindi niya ako kinausap ukol sa kanyang mga natuklasan. Iisa lamang ang ibig sabihin yan. Nakakahalata na siya. Kailangan apulahin natin ang paghihinala sa isipan ng aking Iloy. Huwag kang mangamba. Gagawa ko ng paraan upang lutasin ang suliraning ito. Batid ko, makakasama ko muli ang aking asawa at mga mahal. Paalam. Luman! Mahal kong kaibigan. Luman! Luman! Paano kung totoo nga ang tinura ng mga taga-puod? Kaya nga ako'y natatakot. Ngunit nasasabik din akong sa maaari kong malaman tungkol sa pagkatao ng amayang yon. Makalayo man tayo, hindi rin tayo makakaligtas sa kanila. Kahit kailan hindi magiging ligtas ang ating buhay hanggat kasama natin si Amaya. Nabanggit mo na ang babaeng pumaslang sa inyong raha ay anak ni Datu Bugna? Maaari mo bang banggitin sa akin kung ano ang kanyang anyo?